Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin yung po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami ka bang kinakatakutan sa iyong buhay na tila ba wala ka nang nagagawa, kundi yun na lang ang laging iniisip mo? Diba? So sa ngayon po, marami tayong kinakatakutan, lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon. Nandyan yung kabila, na mga gera, sa Israel, sa Iran, sa Ukraine, sa Russia, globally, at sa mismong sarili natin. Kinakatakutan mo yung kalusugan. Every time na may dinadapuan ng sakit, lalo na kung ito yung malubha, o kaya naman yung gulo, di ba? O away sa pamilya, yung namamatay yung relasyon, o kaya naman yung pagkalugi sa negosyo o mawawalan ka ng trabaho. So marami pong epekto, pagka inisip natin na ang takot sa ating buhay ay talagang nakakapatay ng desisyon sa buhay. Kumbaga napaparalyze po ang ating pananampalataya. Kasi ganito po yan, kung mataas yung ratio, mataas yung takot mo sa iyong sarili, ay sigurado tayo na mababa naman, mababa ang iyong pananampalataya. Pero kung babalitarin mo, vice versa, kung mataas naman ang iyong pananampalataya, ay sigurado tayo na mababa po ang takot mo sa iyong sarili. Kaya kung tutuusin, makita po natin yan. Kapag nahunaan po tayo ng takot, kahit maliit na problema, pinapalaki po natin yan. Di ba? Kaya nagiging sablay ang ating mga desisyon. So habang pinapalaki po natin ang problema natin, ay parang pinapaliit naman natin si Lord, na tila ba wala na siyang kakayahang tulungan ka o solusyonan ang problema mo. So marami po ang epekto nito. Siyempre una sa kalusugan, yung isip ka ng isip, nakakaroon ka ng insomnia sa gabi, hindi ka na nakakatulog ng mabuti, iniisip mo lagi yung problema mo, nagkakaroon ka na ng anxiety, tapos na high blood ka na, sa madaling salita talagang bumababa na yung level ng iyong pananampalataya. Pero ano nga ba sinasabi sa Biblia para tayo ay mabigyan ng lakas? Sabi sa mga awit chapter 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Napakalinaw. Pag natatakot daw tayo, sumandal tayo sa ating Panginoong Hesus na siyang tutulong sa atin sa oras ng ating kagipitan, sa oras ng ating mga matitinding problema. Yang Bible verse na yan sa mga awit, yan po ang mismong sabi ni Haring David, di ba? Bagamat siya hari, dumanas din po siya ng mga matitinding pagsubok. Kaya pag sabi nga ni David, pag dumarating ang takot, pag dumarating ang takot, ay wag nating tambayan. I-normalize lang po natin yan. At siyempre, pag dumarating yung takot, yung tiwala po natin sa Diyos ay ating paigtingin, palalimin, para nang sa ganun ay hindi tayo matalo ng takot. At lagi tayong tumakbo kay Lord. Kaya nga sabi sa kasabi natin mga Pilipino, kapag nagigipit ka, wag kang kakapit sa patalim, kundi sa panalangin. Kaya kung anumang sitwasyon mo sa iyong buhay, tanggalin ang takot, tanggalin mo ang takot mo. Dahil nga mismo sa Bible, mayroong nababanggit yan, almost 500 po na nabanggit yung salitang wag kang matakot ayon sa Biblia po, Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan, ano man ang dumating sa ating buhay, lalo na pag dumaranas tayo ng mga matitinding problema
mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mundo, huwag po tayong matakot. Unang-una, ang may kontrol ng lahat ng yan ay ang Diyos. Patuloy tayong manalangin, magpasalamat at patatagin at palalamin ang ating pananampalataya. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pinansyal, kalusugan at relasyon sa pamilya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid naming dumaranas ng pagsubok sa kanilang kalusugan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa takot na ang kanilang pamilya ay mabuwag. Ipuhin niyo po ng iyong mapagmahal na puso, lalo na po sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung papaano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.